sa lahat, ang title ng video ito ay 4 ng ways para pumasok ka sa langit. So, yung unang way, kailangan mahingi ka ng patawad kay Jesus Christ bago kang mamatay. Tapos, kung mamatay ka, papasok ka sa langit. That's the grace of God. Pero, wala kang reward. Pumasok ka ng sa langit. So, I hope hindi ka mag-strive doon lang. Kasi langit is forever. Eternity yan. So, ayaw mo maging parang wala kang bahay, wala kang rewards, wala kang crown. Ganun ka nang. Normal person ka nang. Pero mahal ka ni Jesus Christ. Anak ka ng Diyos. Second is yung mga taong tagalingkod ni Jesus Christ. They preached the gospel, they shared to everybody ganong kamahal sila ni Jesus Christ at balik loob, repentance. Pero ayaw nila magbagong buhay. Pumasok sila sa langit kasi of the grace of God. Pero wala silang nagbunga ng prutas. Ibig sabihin, wala silang crown, reward. Meron lang silang bahay. Kasi sabi daw ni Jesus Christ sa Bible, aalis muna ako. Pupunta ako sa langit para gumawa ako ng bahay mo. Tapos kung gumawa, okay na, ready na, babalik ako sa iyo at kukunin ko ikaw para pumunta tayo sa langit at pakita ko sa iyo yung reward mo, yung bahay mo. It's a summary of that. It's a Bible verse. Read it. It's very good. It's encouraging. So yun ang mga taong dalawa ng second one ng papasok sa langit pero reward lang nila bahay, walang crown. Crown means ganun ka, well respected ka. Parang champion athlete when alam mo yung parang si Manny Pacquiao, champion siya sa boxing, di ba? So wherever siyang pumunta, ganun siya, kilala ang mga tao siya, sobrang sikat siya. Ganun ang ibig sabihin when meron kang crown sa langit. So, yung third one is yung mga taong, yes, nag-preach sa gospel, preach about repentance, nagsisi sa lahat ng kasalanan nila. Etong iba sa second. Yung third one, gusto nilang magbagong buhay. Nabigay nila ang kalooban nila kay Jesus Christ. At sabi nila kay Jesus Christ, Lord, Panginoon, Ikaw ang Panginoon ko. Baguhin mo ang isip ko, puso ko, lahat ugali ko, lahat na para masaya ka kasi mahal kita at para pwede kong gawin ang kalooban ng Ama Diyos, Ama mo, which is Father God. And they do. Nagawa nila. So, after that, meron silang crowns. Merong 5 crowns yon. Pwedeng 1, 2, 3, 4, 5 ka. Depende sa gawain mo. Kung talagang disciplined ka, nasunod mo si Holy Spirit, na-transform niya ikaw ang buhay mo, isip mo, puso mo throughout your lifetime. It's a process. Remember that, ha? Process yan sa buhay mo. Hindi lang isang 1 day, 1 week, 1 month, nagbago ka na. Hindi. It takes time. Tapos, so, pang fourth yun, no? The fifth one, yung mga taong itong very, very few, I mean, hardly any na yun. I mean, siguro si John the Baptist, yung si Elijah, ito yung ganun niya. He seated at the side of Jesus Christ when meron siyang gusto nilang kumain sa langit. Ibig sabihin,
hindi lang siyang nag-repent, nag-preach, talagang gawa ang kalooban ng Diyos ng Lord, anong kalooban mo gawin ko, and lahat tanong niya ng anong gagawa niya, dapat gawin niya. Lord, ito bang kalooban mo? Lahat ng salita niya, lahat ng feelings niya, Lord, tama ba to? Ito bang kalooban mo? So, nagawa niya yon. Okay yon. You know yung difference? Difference is, na-overcome niya yung lust of the flesh. Ibig sabihin, lahat ng kita niya, ng gusto niyang tikman, makita niyang ang sarap ng sa mata, how he hears, what he sees, what he feels. Kung gusto niya kasama ang mga tao, pero hindi kalooban ng Diyos, hindi niya nagawa yun. He doesn't do it. Because gusto niya i-please si Jesus Christ, hindi ang buhay niya. So, when na-overcome mo ang lust of the flesh, and overcome mo yung meddling, yung mga taong na-persecute ka, yung mga enemies mo na akaaway mo, wala kang galit sa kanila, mahal mo sila, i-bless mo sila, magdasal ka sa kanila para gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay nila, ay nako, great is your reward. Hindi ng bahay, hindi ng crown, hindi ng bagay. Katabi mo si Jesus Christ sa langit when umupo ka katabi sa Kanya, when merong kayong na-invite kayo ng lunch, dinner sa langit, breakfast. But hindi nang yun. That's not only the reward, the great prestige to be seated next to the Lord Jesus Christ. Ito yung ganun din, great reward din. Ikaw maging parang prince and princess nang naturuan mo mga tao paano maging perfect child of God. Perfect katulad ni Jesus Christ. Ano yung nagawa mo? Okay? Yun ang the best. Kasi ganun, Jesus Christ, nagtiwala siya sa iyo kasi nagawa mo ang kalooban ng Diyos. And you're gonna preach sa mga kapatid mo, our kapatid natin sa langit. And makikinig sila, gusto nilang sundin ang nagawa mo kasi na-overcome mo lahat ng masamang kasalanan kasi obedient ka. So that is the end of this video. Sana na-encourage kayo, sana hindi kayo ganun na gustong pumasok sa langit. Pero great rewards yan sa when mamatay ka. And I hope to see you in heaven. And sana you follow Jesus Christ. Magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Pasok tayo sa langit. Mamatay dito or mag-rapture. Kita tayo doon sa langit, ha? So that's the end of the video. May Jesus Christ bless you.